Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Praise the Lord! Welcome once again, brothers and sisters, sa ating midweek Bible study to all comfy members all over the world. Ayan. So, bago lahat, tayo muna po yung manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka sa iyong dakilang katapatan sa amin, sapagkat patuloy niyo po kaming pinagkakalooban ng mga ganitong pagkakataon kung saan muli kaming makakarinig ng iyong magandang balita. Hindi lang po magandang balita, kundi mabuting balita. Sapagkat dito kami kumukuha ng kalakasan, patnubay at gabay sa aming araw-araw na pamumuhay. Kaya Lord, sa gabing ito, padala niyo po yung banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, sa lahat ng mga kapatirang tune in ngayon. Lord, to give us the understanding that we need, Father God. And may your name be glorified tonight sa aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Ito ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Gaya ng dati, mga kapatid,
habang tayo nag-iintay sa iba pa nating mga kapatiran na magla-login para naman makasabay sila on time sa ating mga pag-aaral, lalo na sa praise and worship din natin, makasama natin, tayo muna po'y makinig sa mga awitin, mga original composition ng ating mga kapatiran sa gabing ito. Pakinggan po natin. Pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon.
sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa'yo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ng mga ginawa mo, sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko at lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko at lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat, O Kristo. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nang hihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, pumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. O Jesus, kay buti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nang hihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. O Jesus, kay buti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Sa lahat ng aking mga pinagdaanan, hindi ka na mawawaglit sa aking isipan. O Diyos, ika'y tapat sa lahat ng oras. Dakila ang iyong
katapatan. O Jesus, kay buti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Subalit dahil sa pag-ibig mo, Jesus, na sadyang di matakas-takasan, ako'y binalik sa tamang kinalalagyan. Sa'yo ibabalik ang lahat sa
sa iyong kalwalhatian. Buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian. Buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na, O Jesus. Dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian. Buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na, O Jesus. Dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na, O Jesus. Dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Thank you, Lord, sa mga kapatiran na ginamit ni Lord sa mga original songs. Talagang nakaka-bless. At ngayong gabi naman, mga kapatid, ating tunghayan naman itong report po ng ating kapatid na coordinator natin sa ating Bicol Outreach. Tawagin po natin si Sister Teresa Urubia para sa ating report tungkol sa Bicol Outreach na naganap last month. Sister Tere?
Good morning mga kapatid. Yan, ako po yung nagpupurit nagpapasalamat sa ating Panginoon. Unang-una po, upang maibalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa katagumpayan po ng aming 1 week Bicol Outreach last August 25 to August 31. Yan, unang-una, maraming salamat po. Una po sa protection sa 7 araw naming pag-outreach sa Bicol. Pangalawa po sa provision. At syempre po sa katagumpayan. Sa katagumpayan, ang lahat po ng pinuntahan naming prayer meeting. Yan. Thank you Lord. Sabi nga po dito sa, may babasahin lang po ako. Dito po sa Matthew 28, 19 and 20. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin po ang Panginoon dahil tunay po na pinatunayan ng Lord na sinamahan niya po kami sa aming pag-outreach sa Bicol at Masbate. Yan po. Ang mga pinuntahan po namin, thank you Lord, sa unang araw po, ayun, patungo kami doon, nakarating po kami ng Sorsogon ng gabi na po, mga 10 p.m. Kinabukasan, punta agad kami ng Masbate. Yan, ito po yung mga relative ni Sister Rita sa Masbate. Una po sa Buenos Aires Prayer Group. Sa San Fernando, Masbate po yan. Yan po yung medyo malayo na biyahe. Thank you Lord ngayon. Okay na po yung kanilang kalsada. Maayos na po at hindi na masyadong maalikabok. And second prayer meeting naman po. Ito po yung mga kids na tinuturuan po ni Sister Au doon po sa San Fernando, Masbate. Madami po yan, kaya lang yung iba may pasok. Yan. And next po, ito po yung port kung saan kami sumakay ng Roro patungong Masbate. Na-late po yung picture ng Bulan Sorsogon Port. Yan. Thank you, Lord. And syempre, ang sunod po ay sa Mabini, San Jacinto, Masbate. Ito naman po yung relative din po ito ni Sister Rita Manggao. Marami din pong tao dito. Yan. Ayan po siya. And next po, doon na po tayo sa San Jacinto. Meron pa pong isa na hindi nasama sa picture, yung po na sa San Jacinto proper na kung saan po kami tumutuloy kila Sister Shelo. And syempre, balik na po kami kinabukasan, balik na po kami ng Sorsogon. Ayun po. Yan, nasa Masbate Port po kami, kinabukasan po yan. Umalis kami doon ng 5:30 a.m. Thank you, Lord. Yan. Ito naman po yung kamag-anakan ni Brother Sandy. Nagkataon po na birthday week niya. Kaya syempre may konting salo-salo. Sa ano po yan, mga pinsan ni Brother Sandy Laresa. Thank you Lord kasi po tunay talaga na naabot na po ng salita ng Diyos ang ating mga kamag-anakan. Yan. Ayan po yan. Tapos may mga bata din po dyan yan na si Sister Au po ang nagtuturo sa kanila. Yan. And next po, ito naman yung, ano din po to, doon din sa relative ni Brother Sandy. Diyan po kasama namin kasi yung anak kong eldest na si Brother Jerome. Diyan nagpapatotoo po siya tungkol sa kagalingan. Dahil cancer survivor po siya at tunay talaga na ginamit siya ng Panginoon dyan sa mga pinupuntahan namin na may sakit at kailangan na magtiwala na talagang ang Diyos ang ating kagalingan. Yan po. And next, ito naman po yung sa Bacon, Sorsogon. Ayan. Thank you, Lord. Ito naman po yung mga kamag-anakan ni Brother Jerry or Lina. Yan, madami din po sila dyan. Kulang pa po yan kasi may mga pasok din yung iba. Yan po. Ayan, mga kamag-anak po yan ni Brother Jerry na namimiss na siya at hinihintay ang kanyang pagbabalik doon. Thank you, Lord. And next po, ito naman po yung sa Iliw-Iliw, yung mga kamag-anakan ko na po. Yan, napakadami pong bata dyan at
mga tao. Kulang pa rin po yan kasi nga po pumapasok na rin yung iba. Tunay talaga na yun nga po yung kaligayahan natin na marami talaga makapakinig ng salita ng Diyos. Yan. And next, ayan po yung blessing ni Lord doon po sa farm na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yan, natikman na po namin yung mga saging na yan. Ayan, thank you. Ayan po yung eldest kong anak na si Brother Jerome na nakasama dyan sa Bicol Last Outreach. Yan, ayan po. Siyempre, reward ni Lord, yung makainom kami ng buko. Yan, amen. And next, ito naman po yung prayer group sa kapatid ni Sister Lines. Yan, lagi po namin silang dinadaanan at lagi din po silang naghihintay ng prayer meeting. Yan po sila, Sister Baby, si Brother Ramon. Yan. Last pandemic, wala pa silang apo, pero ngayon may 2 na po silang apo. Thank you, Lord. Ito naman po, sa kamag-anakan ko din kung saan nagsimula yung prayer meeting nung last 2012. Ito po yung sa mga Tito Berting ko, Tita Aida ko, sa Huban, Sorsogon. Ayan po, yung aking mga pamangkin. Yan. Thank you, Lord. And next po, ito naman sa bahay ni, saan nga ba yan? Sister Baby din yata yan. Hindi, thank you. Ito po yung kay Sister Esther Kalingasan. Kasi tumawag po si Pastor JB na nandun nga daw po itong coordinator ng Lipa Outreach. Kaya dinaanan po namin siya sa Naga. Yan, at ang kanyang mga relatives. Nag-pray din po kami doon. Yon. Amen. Thank you, Lord. Ito naman po yung kay Sister Basyon, yung pinsan ni Sister Susan. Yan, sa Sorsogon din po yan. Napuntahan din po namin. Ayan po, kay Sister Basyon. Yan. And next, ito naman po yung binanwahan. Kamag-anakan ko rin po. Yan, sa Huban, Sorsogon. Medyo gabi na po yan, kaya medyo madilim na. Yan. And next, ito po, kamag-anakan ko din, yung mga pamangking ko sa Lahong, Sorsogon. Yan. Thank you Lord talaga sa kabutihan ng Diyos at naaabot sila ng salita ng ating Panginoon. Ayan po sa Lahong. At eto, naka-attend din po kami ng death anniversary ng Tito Berting ko, yung talagang coordinator ng Bicol. Yan, nabatay na po siya last year at yun nga po yung death anniversary niya nung nandun po kami. Ayan po si Tita Aida. Thank you Lord. Yan. At eto po, yan, thank you Lord din po dahil yung heart desire ni Brother Andy na mag-meet sila. Yan, ito po yung meet up nila ni Brother Boy Lumbera and his wife. Sa Naga, Bicol sila sa Vista Mall na dating co-worker daw po. Yan, kaya ang saya-saya ni Brother Andy dahil nakapag-meet up po sila. Nung pauwi na po kami niyan, pauwi na kami ng Manila. At syempre, dahil after ng mission, thank you Lord, dahil binigyan din po kami ng time na medyo dumaan sa Kadsawa dahil si Brother Andy nga po hindi pa nakakadaan dyan at pati si Brother Sandy. Kaya dinaan namin sila doon at the same time nagkaroon din po kami ng banding at konting ligo sa hot spring doon po sa San Benon sa Irosin. Yan, thank you Lord talaga dahil reward po ni Lord yan sa mga anak niya. Yan. And then, ayun po, thank you Lord, yan na po lahat yung ating pinuntahang outreaches sa Bicol. Nakakatuwa po ang Lord dahil tunay po talaga na kahit mga senior na yung pumupunta doon kami po, tunay talaga na hindi kami pinababayaan ng Panginoon. At sabi nga po dito, may babasahin din po ako, wait lang. Ito, dito nga po sa Pilipos 1:6, thank you Lord, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pababalik ni Hesukristo. Kaya purihin ng Diyos sa pagkakataong ito at umaasa po kami na patuloy po at marami pang outreaches ang mabubuksan para lumaganap ang salita ng ating Panginoon. Thank you Lord, purihin po ang ating Panginoon. Yan. Thank you Lord, Sister Tere. Talaga naman, patuloy tayong ginagamit ng ating Panginoon and our prayer na patuloy kang pagkalooban ng kalakasan for more souls na ma-reach out pa dyan sa Bicol Outreach. And for our daily Bible reading assignment, nako,
Nasa day 259 na tayo for September 21, 2022. Jeremiah 3 and 4, 1 Timothy 2, 3, 1 to 7, and Psalms 109. Okay. Basa-basa po mga kapatid. Thank you, Lord. At sa mga celebrants naman natin for today, September 21. Thank you, Lord. Sister Lizelle Sepulveda. Sister Rav Bito. Sister Flordelisa Candaza. Sister Evangeline Bactal. Sister Andrea Magadia. And Sister Ginaina Tolo. My sister, ha? Happy birthday sa inyong lahat and enjoy your day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa panibagong taon na naman pinagkaloob mo sa mga kapatid ko. Ano, ha? So, let's welcome na po ang ating mga kapatiran, ha? For tonight, there's something new for tonight, ano, ha? So, tawagin na muna yung ating mga kasama sa bahay, yung makokontak ninyo para sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos, ano, ha? And for tonight, ang ating praise and worship ay pangungunahan tayo ng ating mga kapatiran ng mga taga-Laiya. So, these are sisters from Laiya, Batangas, the Laiya Comfy Worshipers. Let's welcome our sisters. And pagkatapos po nito, mga kapatid, susundan po kaagad ng ating pag-aaral for tonight about John's Portrait of Jesus na pangungunahan po ng ating kapatid na si Minister Boy Salvacion. Hallelujah! Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek Bible study. Kami po ang Laiya worshiper at kasama ko po si Sister Zara, Sister Julian at ako po si Sister Jerlyn. Thank you, Lord. Sama-sama po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. Halina po kayo at tawagin po ang lahat ng kasama natin sa ating mga tahanan upang sabay-sabay tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dinirinig niya ako sa lalangit ko't ibig.
patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Awitan po natin siya ng buong puso. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abay, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abay, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sa pahinang pangalan mo. Kabuti ay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abay, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila
kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita, Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang araw mga kapatid. Salamat at muli ay sama-sama tayo na magbubulay sa mga salita ni Lord na ang dulot sa bawat nakakarinig ay buhay, kalakasan at pag-asa. Matanggap nawa natin ang biyayang inilaan ni Lord para sa bawat isa. Sa John 8, 1 hanggang 11, ito po ang sinasabi. Ang pagkat niya ay nahuli sa pakikiapid. At umuwi na ang bawat isa. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahan ay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila ay tinuruan. Doon ay dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. At ayon sa kautusan ni Moises, dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapatid, ang napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Purihin ka aming Ama sa mabuting balita na ngayoy pinagkatiwala mong ako ang magbahagi. Takipan mo po, O Lord, ng yung kapangyarihan ng bawat salitang maririnig. Sa aking labi, O Lord, i-anoint mo po, tangi sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na kami po ay makaunawang lahat. Kaya salamat po aming Ama. Purihin ka sa bawat sandali ng pagtitipon. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Magandang araw muli mga kapatid. Salamat sa atin. Meron tayong lingguhang pag-aaral ng Biblia at tayo'y patuloy na natututo. Yang ating binasang istorya, ang setting niyan ay yung tinatawag ng mga Hudyo na Sukot. Sukot. Yun yung tinatawag na piyesta ng mga tolda. Feast of the Tabernacle. Isa yan sa mga pinakamahalagang okasyon para sa mga Hudyo na kanilang ipinagdiriwang taon-taon.
Kaya binanggit ko muna kasi sa Feast of the Tabernacle o Piyesta ng mga Tolda, merong dalawang seremonya na napakahalaga para sa mga Hudyo. Siguro, yung mga Kristiyano ngayon ay mahalaga rin na maunawaan natin. Ang unang seremonya sa Piyesta ng mga Hudyo, sa pangunguna ng pari, sila ay nagsisindi ng mga sulo, mga torch, at iniilawan nila ang buong paligid ng templo. Tanda na ang Mesiyas na kanilang inaantay ang magbibigay liwanag sa mga hentil. At ang ikalawang seremonya na napakahalagang ginaganap sa araw ng kapistahan ay yung pari ay umiigib ng tubig doon sa bukal ng silong at iniigib niya at isinasalin doon sa lalagyan sa tabi ng templo. Bilang pagkilala na ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng ulan. At pagka nakaigib na, yung kanilang pari in the form of procession ay hihingi ng ulan sa Diyos. At yan rin ang tanda na sila'y umaasa sa pangakong pagbuhos ng banal na Espiritu ayon sa pangako ni Propeta Joel sa Joel 2:28 and 29. Bakit ko binanggit yung mga yan? Ano ba kaugnayan sa atin? Sa New Testament, sa John 7:37, sa Feast of the Tabernacle, dumalo ang Panginoong Hesus sa huling araw ng kapistahan. At sa gitna ng maraming tao, siya ay tumindig. Yan ay nakatala sa John 7:37. Tumindig sa harapan ng maraming tao at nagpahayag na ang mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat ayon sa nasusulat, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. So ang mga nauuhaw ay inaanyayahan niya na lumapit sa kanya upang uminom. Sapagkat ayon sa nasusulat, ang lahat ng nananalig sa kanya, sa puso ng mga nananalig sa kanya, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. Kinabukasan, may sindi pa, may ningas pa yung mga torch, yung mga sulo na kanilang sinindihan. Muling nagpahayag ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa gitna ng maraming tao, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng buhay, ng ilaw na nagbibigay ng buhay, at hindi na siya muling lalakad sa kadiliman kailanman. Amen? Kung mapupunan nyo, para bang sinasabi ng Panginoong Hesus na ang lahat ng pinagpipiesta ninyo, ako ang itinuturo. Na ang buhay ng mga Hudyo, maging ng mga Hintil, ay nakasalig ay kay Kristo mismo sa kanyang makapangyarihang gawa, sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang pagtubos, sa kanyang kaligtasan na ipinagkaloob sa sangkatauhan. Kay Kristo, ang tao tangi magkakaroon ng kasiyahan, kaganapan, kasapatan, at kay Jesus, mahuhusto ang buhay. Kay Kristo tayo'y nabubuhay, kumikilos, at ang ating buong pagkatao ay nasa Kanya. In Christ, we live. In Christ, we move. In Christ, we have our being. So, napakagandang mga katotohanan yan. Masesentro ka talaga kay Jesus Christ. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament.
Walang ibang itinuturo ang Biblia kundi si Jesus. Kinaumagahan, tandaan, yung istorya binasa natin sa John 8:1 hanggang 11, yan ay naganap sa kahinaan ng pagpapahayag ng Panginoong Hesus na siya ang tubig na nagbibigay ng buhay at siya ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon, ang topic natin ay yung John 8:1 hanggang 11. Maagang-maaga siya nagpunta sa templo at nang makita niya ang maraming tao na nag-aantay sa kanya, tinagpo niya ang pangangailangan ng bawat isa. Siya ay nagturo. Ganun talaga ang ating Diyos. Alam niya kung ano ang pangangailangan ng ating puso. At tatagpuin niya. Pagka ang hanap mo ay ng kaligayahan, ang hanap mo ng kaligayahan ay sa Kanya. Amen? Sa kaligitnaan ng Kanyang pagtuturo, dinala sa Kanya ng mga Pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Amen? Babaeng nahuli sa pakikiapid, pero yung babae lang ang dinala sa Kanya, wala naman yung lalaki. Mahirap makiapid, na nag-iisa lang. Pero ginawa ng mga Pariseyo ito para merong maisumbong sila laban kay Jesus. Para sila ay merong maiparatang. Yung babae nahuli sa pakikiapid, nag-iisa, at ang lahat sa paligid ay kalaban niya. So isa laban sa lahat. Kawawa yung babae. Walang nagtatanggol. Walang kalaban-laban. Takot na takot. Hinaharas. Supposed to be yung mga authority ang dapat magbigay sa kanya ng marapat na katarungan. Pero yung pa yun ang lalait sa kanya. Pati yung mga religious leader na dapat ay sa kanya yung umunawa. Pero kaisa ng mga sumisigaw at naglagay sa kanya sa labis na kahihiyan. At ang masaklap pang pangyayari, yung babae ay nakatakdang batuhin hanggang sa mamatay. Pero wala man lang kumakalinga sa kanya. Walang nakakaunawa. Yung mga Hudyo, ang sabi sa Panginoong Hesus, Guro, nahuli sa pakikiapid ang babaeng ito. At ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay. Ano ang masasabi mo? Pero ang Panginoong Hesus, yumuko lang sa lupa at nagsulat. Katulad ng dati, tumanggi sa posisyon as judge. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay naparito sa sanlibutan hindi para humatol, kundi upang magligtas. Kung natatandaan ninyo ang pangyayari sa Luke 12:13 hanggang 14, merong isang mama na lumapit sa Panginoong Hesus. Ang sabi, Guro, sabihin nyo nga po dyan sa kapatid ko na ibigay na sa akin ang aking parte sa mana. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa lalaki, Ginoo, sino ang naglagay sa akin upang maging hukom at tagapaghati ng inyong kayamanan? Mga kapatid, naparito sa sanlibutan ng Panginoong Hesus upang magligtas, hindi para humatol. Kaya, yung mga tao sa paligid ng Panginoong Hesus at ng babae, ayaw tumigil ng katatanong. Ano ang masasabi mo rito? Ano ang masasabi mo rito? Kaya't ang sabi ng Panginoong Hesus, simpleng salita, na-touch yung mga tao sa paligid. Nawa ay mahipurin ng Diyos yung ating kalooban. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang maunang bumato sa Kanya. Ang nakatutuwa, nag-alisan ang lahat. Simula sa pinakamatanda. Binanggit yung simula sa pinakamatanda. Para bang merong ibig sabihin ng Biblia na habang tumatanda ang tao, mas dumadami ang kasalanan. Kasi mas naunang umalis yung matatanda. Pero ang lahat ay umalis sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen? So, pag sa tao, wala kang matatanggap talaga dyan.
puro paghatol, puro pamumula, pamimintas. Para bang narinig na natin yung kasabihan na nakadapa na, sinisipa pa. Wala talagang pangunawa ang mga tao. Ano tayo dyan? Maikli ang pasensya natin sa mga nakikita nating diferensya na kapwa. Hindi natin nakikita yung ating sariling kahinaan. Amen? Pero kay Jesus, pagka sino mang tao na lumapit, ilapit kay Jesus, ang nadarama ng tao, pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad, malasakit. Kay Jesus mo lamang matatagpuan yan. Lilingapin kang mainam ni Jesus. Amen? Si Jesus ang tagapagtanggol ng bayang Israel. Na ang sabi ng awit 121 verse 4 ay hindi natutulog at laging handang magsanggalang. Sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Simpleng pahayag. Hindi lamang niya na-touch yung mga humahatol doon sa babae, kundi marahang-marahan niyang naipagtanggol yung babae mula sa hindi magandang kasasapitan. Jesus ang tagapagtanggol, tagapagsanggalang, tagapag-ingat ng mga naaapi, ng mga mahihina. Amen? Kung papaanong ang Diyos ang tagapagtanggol ng mga api-apihan nung araw, sa New Testament, siya pa rin. Sapagkat ang Diyos noon ay siya pa rin Diyos natin ngayon. Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Lubos ang tiwala ng nakakakilala sa Panginoong Jesus. Sapagkat wala pang lumapit kay Jesus na kanyang tinanggihan. Jesus ang tagapagtanggol ng mga api-apihan na binabanggit sa awit 9, verse 9. Amen? Kaya ang sarap na piliin mo na ang Diyos mismo ang maging tagapag-ingat mo. At yamang ipinagkatiwala mo sa Diyos, kay Yahweh, sa Diyos na kataas-taasan ang iyong buhay. Ang sabi ng Biblia, hindi mo aabuting mapahamak. Laging nandyan siya para ipagtanggol ka, ipagsanggalang. Amen? Siya ang tagapag-ingat ng mga mahihina. Sinasabi ko ang mga ito sa inyo upang hindi kayo magkasala, hindi kayo mawala ng loob, hindi kayo manghina, hindi kayo manlupaypay. Pero kung dumating man sa ganyang mga pagkakataon, sino man sa Kristiyano, dumating sa ganyang pagkakataon, meron tayong tagapamagitan, meron tayong tagapagtanggol, meron tayong tagapag-ingat, meron tayong tagapagsanggalang. Walang iba kundi si Jesucristo na walang kasalanan. Sabi ng 1 John 2 verse 1. Ang sarap umasa kay Lord, mga kapatid. Tatandaan natin, si Jesus ang binabanggit ni Propeta Isaiah sa Isaiah 42 verse 3. Isaiah 42 verse 3. Na ang sabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Tingnan mo ang justice ni Lord. Mahinahon at badayad kung siya ay magsalita. Hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tambo ay hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Yan ang justice ni Lord. Kay Lord, kay Jesus, ang lahat ay may pag-asa. Amen? Kaya, aawit mo ng buo yung may pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Talagang Jesus lamang dapat hinahanap ng mga tao ang pag-asa. Siya ang tagapagtanggol ng mga mahihina. Yan ang topic natin ngayon. Jesus, the defender of the weak.
ano ba ang tinatawag na weakness? Sino ba ang mahihina na ipinagtatanggol ng Panginoong Hesus? Sa New Testament, maraming tala ng kahinaan. Merong talata na nagpapahayag na ang laman ay mahina, ngunit laging handa ang espiritu. Kapag ka nabubuhay sa laman, hindi kinalulugdan ng Diyos. Pero ang nabubuhay sa patnubay ng espiritu, inaaring anak ng Diyos. So, ang laman ay mahina, ngunit laging handa ang espiritu. Sa Acts 20:35, dapat tulungan dapat nating tutulungan palagian ang mga mahihirap. Ang binabanggit na mahihina ng Acts 20:35 ay yung kapos sa pera. Yung hindi nakaranas ng kaluwagan financially. Amen? Kapos sa mga panggastos. Maaaring baon sa utang. So, ang sabi ng Acts 20:35, kailangan tinutulungan ang mahihirap. Maintindihan nawa natin ang kasabihang, mas pinagpala ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa pagtawag, sa calling, tinawag ng Diyos ang mga hangal upang hiyain ang marurunong. At ang mahihina, yung mga pinalalagay ng sanlibutan na walang kabuluhan upang ilagay, pawalan ng kabuluhan, ang mga dinadakila ng sanlibutan. Maraming tala ang New Testament tungkol sa kahinaan. Nung ipadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, ayon ng mga naunang tinawag, ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin nung tayo ay mahihina pa. Ang ibig sabihin, nung tayo ay malayo sa Diyos, makasalanan, marurumi, walang anumang mabuting bagay na ating nasukat na ating maging ang maangkin upang tayo maging marapat sa lahat ng mabubuting bagay na mula sa Diyos. Mahihina tayong lahat. Maging sa pananalangin, binabanggit ng Biblia na wala tayong alam, mahihina tayo. Kaya lamang tayo nakakapanalangin sa Diyos kasi tinutulungan tayo ng banal na espiritu. Hindi nga natin alam kung anong salita ang gagamitin sa pananalangin. Kasi alam naman natin na ang Diyos ay nakatunghay sa puso natin, hindi naman sa salita lang. Akala mo ba mapapahanga mo si Lord sa iyong panalangin na para ka nagtatalumpati? Hindi ron. May time nga, kaprasong luha lang. Kita na ni Lord yun. So, hindi tayo marunong manalangin. Mahina tayo dyan. Amen? Kalahatol din tayo. Minsan, pagka hindi nagagawa ng kapwa natin, yung ating ginagawa, nakakahatol tayo. Ayon sa Romans 14:1-4. Sabi, wag raw hatulan na kumakain ang lahat ng bagay, ang kumakain ng gulay lamang. At yung kumakain naman ng gulay lang, wag namang hatulan yung kinakain ng lahat. Kasi may kanya-kanya tayong ugnayan sa Diyos. May hina tayo dyan. Kahinaan natin yan. Yung si San Pablo, dumanas siya na karamdaman. Karamdaman, ang sabi niya ay para daw hindi siya magpalalo. Pero ang tawag niya ro sa karamdaman, kahinaan. Mas nanaisin pa raw niya na siya ay mahina para palakasin siya ng kapangyarihan ni Kristo. Maging ang mga pag-uusig na dinanas niya, panguuyam, panlalait, panghamak ng kapwa, inaari ni San Pablo na kahinaan. At ang sabi niya, mas iibigin ko pa na ako'y pag-usigin, mahina, lapastanganin,
sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Maraming talata na nagpapahayag tungkol sa kahinaan ng tao. Pero ito ang isang katotohanan. Ang lahat ay tumutukoy doon sa ating deficiency, doon sa ating kakapusan. Kulang tayo sa lahat ng bagay. Maging sa kaalaman, salat na salat tayo. Di lamang sa kalakasan at kakayahang makagawa ng mga mabubuting bagay. Kapos na kapos ang ating buhay, sapagkat hindi naman tayo sovereign. Lagi nating isipin yun, tao lang tayo. We are finite beings. Si Lord lang ang infinite. Siya lamang ang may control sa lahat. Siya lamang yung invincible. Amen? Kaya, tayo, kapos tayo. Ibig sabihin, desperately, we need God. Hindi pwedeng wala ang Diyos sa ating buhay. Kailangan natin yan. Amen? Minsan, si Bartimeus, kilala nyo na yung pangalan na yun. Lagi nating naririnig. Bulag yun. Habang nagdadaan ang Panginoong Jesus, nung malaman niya na nagdadaan si Jesus, sumigaw siya na sumigaw. Jesus, anak ni David! Jesus, anak ni David! Maingay. Itinataboy ng mga alagad. Pero pinalapit siya ng Panginoong Jesus. Kasi alam ng Panginoong Jesus na nakikilala siya ni Bartimeus na bulag. Kaya ang tanong sa kanya na Jesus, ano ang ibig mo? Kaya sagot ni Bartimeus, ibig ko gumaling. Ibig ko makakita. On the spot, nakakita si Bartimeus. Kasi nakikilala niya si Jesus bilang anak ni David. Amen? Bakit ko binanggit yung pagiging anak ni David? Jesus ay mula sa lahi ni David. Siya yung pangakong Mesiyas. Siya ay anak ni David. Tama yun. Talahi. Alam niyo ba si Haring David? Si Haring David, sa panahon na siya ay nahabol-habol ni Haring Saul, siya ay nagtago sa isang kuweba. Nalimutan ko na yung pangalan ng kuweba. Yun ay nakatala sa 1 Samuel 22, 1 hanggang 2. Nung siya ay nagtago sa kuweba at nabalitaan ng kanyang mga kamag-anak, nagpuntahan doon yung kanyang mga kamag-anak. At sumama kay Haring David, doon sa kanyang mga kamag-anak, sumama yung mga tao na mga aping-api. Yung mga tao na mga baon sa utang. Mga tao na hindi na nasisiyahan sa takbo ng pamumuhay. Mga tao na parang aayaw na. Nagsisamang lahat doon sa kinaroroonan ni Haring David. At ang tala ng Biblia, ginawa nila siyang pinuno. Sino yung mga nagpunta sa kinaroroonan ni Haring David para maging kanyang kabig? Mga naaapi, mga baon sa utang, mga hindi nasisiyahan sa takbo ng buhay, mga malulungkot, mga desperado. At alam nyo ba, sa istorya, sa aral namin sa LTI, yung mga api na yon, mula sa mga tao na yon, doon nagmula yung mga mighty men of David. Grabe, mga kapatid. Pagka lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, pauularin ka. Pagiging kang mighty. Pakagagawa tayo ng mga bagay na imposible. Mga bagay na hindi mo inaakala na mangyayari. So, sino ba ang mga mahihina? Yan ang tanong. Para maging depender niya si Jesus. Sino ba yung mga mahihina? Hindi porket wala kang pera, ikaw ay kabilang na roon sa idedepensa ng Panginoon. Maraming walang pera na hindi naman sa Diyos nakaasa. Kung ano-ano tuloy ang ginagawa. Kaya lahat ng kasamaan lumalaganap sa sanlibutan. Kasi nga marami ang walang pera, hindi naman sa Diyos lumalapit. Gawa ng sariling mga diskarte.
Hindi pwede, hindi porket may sakit, mahina ka na ikaw ay pagtatanggol ng Panginoon. Ba't kayo pagtatanggol? Bakit kayo pagagalingin? Isang tanong lang, bakit kailangan pagalingin ka ng Diyos? Para muli mo siyang talikdan? Para muli ay hanapin mo ang iyong kaligayahan sa mundo? Ang mahihina na may sakit na ipagtatanggol ng Panginoong Hesus ay yung siya ang hanap-hanap, yung nagsuko na ng buhay kay Hesus. Amen? Umaaming sila ay walang magagawa, kapos, mahina sa sarili nilang kakayahan, na halos wala ng tiwala sa mga medisina at mga doktor na espesyalista. Tinatanggap niya ang lahat ng kagamutan ng kapwa-tao, pero nakaasa ay sa Diyos lamang. Yun ang ididepensa ng Panginoong Hesus. Yung naghahanap ng saklolo ay sa Diyos. Napasasaklolo ay kay Hesus. Yun ang mahihina na tinatawag ng Biblia. Kawalan ng kakayahan sa sarili. Kinikilala, umaamin. Amen? Tandaan natin, patuloy na ang mata ng Panginoon ay nakatunghay. Sa bawat nilalang, hanap ng hanap. At sino ang hinahanap niya? Yung mga nagtatapat sa Kanya, mga Alam ng Diyos kung papaanong ililigtas sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Yan ang isang katotohanan ng Biblia. Nauna kong inangkin, at dahil nasubukan ko na, kahit ano mangyari sa aking buhay, still yung paring word na yan ang hawak-hawak ko. Alam ng Panginoon kung papaanong ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Yan ay nakatala sa 2 Peter 2, verse 9. Yan ay pinadala sa akin ng ating kapatiran nung ako'y ma-opera, na hanggang ngayon hawak-hawak ko. Ay tayo mga kapatid, alam nyo kung sino talaga tinutulungan ng Diyos? Ang idinidepensa ni Jesus? Yung wala ng ibang matakbuhan. Wala ka ibang gagawin, kundi lumuha na lang. Pagka kailangan mo ng tulong, hindi mo naman kailangan ng maraming salita. Hindi mo kailangan ng maraming prayer. Lang. Kaya ako nga nag-post sa Facebook, kailan ka huling lumuha kay Lord? Alam mo, pag mo naantayin may dumating na pagsubok, ngayon pa lamang maging totoo ka na sa pananalangin. Amen? Ang tondoong pananalangin. Tatandaan mo, sa puso nakatingin ang ating Panginoon. At tulad ng nakaraang topic namin, kaming dalawa ni Brother Elmer noon, binigyan ko ng diin yung hali kayo. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, kayong napapagal at nabibigatan sa inyong mga dalahin. Pagpapahingahin ko ang inyong mga kaluluwa. Grabe yung blessing na yan. Kaya mo bang bayaran ng pera yan? Amen? Kaya sa Biblia, maraming iniligtas ang Diyos. Biniyayaan. Hindi dahil sila ay marapat. Kundi yung kanilang katatayuan, nakita ng Panginoong Hesus na talagang nangangailangan ng tulong. Ako, masyado akong nababad doon sa Matthew 8. Basahin niyo yung Matthew 8, 1 hanggang 3. Ang sabi nung ketongin sa Panginoong Hesus, Panginoon, lumapit yung ketongin. Bawal nung lumapit ang may ketong sa mga walang sakit. Pero lumapit siya at lumuhod sa harapan ng Panginoong Hesus. At ang sabi nung may ketong, Panginoon, kung iibigin po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Kung iba-iba sigurong mga religious person, baka itatabo yun. Kasi maide-declare sila na unclean. Pero ang Panginoong Hesus, ang sagot ng Panginoong Hesus doon sa may ketong na nanghihingi ng awa at tulong, ng habag. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ibig ko, gumaling ka. Instantly, kuminis ang balat ng may ketong. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Hanggang sa ngayon,
gamit ko pa rin yung word na yan sa lahat ng aking pangangailangan. Hindi lamang sa pagpapagaling ng sakit, sa lahat ng aking pangangailangan. Pagka inibig ni Lord, walang makahadlang. Kaiba ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Merong byuda na inililibing yung kanyang anak. Alam ng Panginoong Hesus na wala nang aasahan yung byuda. Kaya ang Biblia ay mahal na mahal. Labis na nagmamahal ang Biblia sa mga byuda at mga ulila. Naglilibing ng kanyang anak yung byuda. Wala na siyang tatakbuhan. Yun na lang mga kaisa-isa niyang anak. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kang maghinagpis. Hinawakan ng Panginoong Hesus yung kabaong ng patay. At nabuhay yung anak ng byuda. Ganyan kung magpala ang Panginoong Hesus. Kahabagan. Yung topic ni Pastor Rafi nung nakaraang mga linggo, yung lumpo sa portiko ni Solomon, maraming may sakit sa gilid ng pool. Dahil may kasabihan na kapag kinalawkaw ng anghel, yung tubig sa pool, ang unang lumundag, gagaling. Sabi nung lumpo sa Panginoong Hesus, paano po ako mauunang lumundag? Nagbabalak pa lang ako. Uusad pa lang ako palapit sa pool, marami nang nauna. Inutusan lang ng Panginoong Hesus na, tumayo ka, dalhin mo yung hinihigaan mo. Kumaling, pagka nagpagaling yung Panginoong Hesus, ano man ang sakit mo? Cancer, leukemia, breast cancer, ano-ano pa ba matitindang sakit? Lahat, pinakamatindi. Wala akong maisip na mga sakit. Pero alam niyo naman yan, mga kapatid. Walang matindi sakit sa Panginoong Hesus. Minsan nangangaral siya sa mga liblib na puok. Lahat ng lugar, pinangangaralan ng Panginoong Hesus. At lahat ng nakarinig sa kanyang pangangaral, lumapit sa kanya. Alam niyo kung sino lumapit sa Panginoong Hesus? Sa Matthew 9:35, lahat ng may sakit, mga pilay, bulag, bingi, lahat, pipi, lahat ng may sakit, lahat ng may diferensya, lumapit kay Jesus, yung lahat ng nangangailangan ng tulong. At lahat ng uri ng karamdaman, pinagaling niya. Pero nang makita ng Panginoong Hesus yung mga tao sa paligid na lakaran ng lakaran at hindi iniintindi ang pangangaral ng salita. Mga tao na nag-iisip na kayang-kaya nila ang buhay dahil maganda ang trabaho, maluwag financially. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kahabag ang Panginoong Hesus sa kanila. At ang sabi ng Panginoon, para silang mga tupang walang pastol, kanya-kanya ng lakad. Mga kapatid, kinaawaan ng Panginoong Hesus, hindi para tulungan, kundi nahahabag dahil ayaw lumapit sa tanging solusyon, mapapahamak pati ang kaluluwa. Mga kapatid, nawa matagpuan tayo na kahit na ano kalagayan natin, may pera ka o wala, babae, lalaki, maganda, hindi gaanong maganda, matangkad, pandak, parang naalala ko tuloy si Zacchaeus. Si Zacchaeus, maliit na tao yun. Pero may pera, marami. Alam mo, kahanap sa Diyos, inakyat yung puno. Hindi lamang curious siya kung sino si Jesus, kundi nangangailangan siya ng tulong. At yung kanya, baka sakali lang. Pero sa kanyang pag-aapulap, paghahanap kay Jesus, hindi niya alam, si Jesus ay tinatawag ng Biblia na the seeking Savior. Dumating ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala, ang mga nangangailangan ng tulong. At isa si Zacchaeus na nailigtas. Mga kapatid, ang daming tinulungan ng Panginoong Jesus kung isa-isahin ko. Natatandaan niyo ba yung magnanakaw sa krus? Walang ginawa yan sa buong buhay kundi magnakaw. Pero pagdating sa krus, lumabas ang laman ng puso. Sabi nung magnanakaw sa kanan ng Panginoon, dahil inuuyam nung nasa kaliwa,
Jesus, sabi nung nasa kanan, tumigil ka dyan. Tayo ay dapat lamang nahatulang kasi tayo ay nagkasala. Pero ang taong ito na nasa ating kalagitnaan ay hindi nakagawa ng kasalanan. Tapos bumaling siya kay Jesus. Panginoon, kapag ka naghahari ka na, ipagsama mo ako sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoong Hesus, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Nakita niyo ba yun? Lagi-instantly, meron bang mga meeting-meeting? Merong usapan? Wala. Pagka inibig ng Panginoong Hesus, ano man ang pangangailangan mo? Mangyayari at mangyayari. Ako, nung magkaroon ako ng kaso, nagtago ako, na-depress ako. Hindi ako nalabas ng bahay. Pagka may kaso ang tao at hindi siya sanay, torture yan, mga kapatid. Ako nung nasa ganyan akong kalagayan, ultimo security guard, akala ko pulis. Ang tingin ko, hulihin ako. Pero nung ako yung mag-a-attend ng gawain, nawala yung takot sa puso ko. Para sa akin, ano ba kung mahuli? Ano ba kung makulong? Ginawa ko naman yun. Tatapang ka, katulad ng iyong Panginoon, parang leon. Amen? Naalala ko nga yung Micah 7:9, ganito nakasulat. Sinulat ko titiisin ko ang galit ni Yahweh, sapagkat nagkasala ako sa Kanya. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang Kanyang pagliligtas. Akmang-akma sa akin niya, mga kapatid. Una, nung ako'y makipag-isa kay Kristo, binuran niya sa isipan ko yung aking kaso. Halos lahat ng aking nakaraan, nakalimutan ko na sa isipan. Pero hindi pa doon natapos ang pagkilos ng Diyos. Si Jesus, the defender of the weak. Hindi lang doon natapos. Lahat ng kasulatan na may kaugnayan sa aking nakaraan, burado lahat, mga kapatid. Kaya ako'y nakakaharap sa inyo ng may malinaw na budhi. May malinis na puso. Kasi si Kristo na nananahan sa akin. At kailanman, hindi ako hiwalay sa Kanya, sa aking tagapagtanggol, sa aking tagapangalaga, sapagkat nalalaman ko na ang lahat ay pinagkatiwala sa Kanya. Hindi lamang yung aking sariling buhay, kundi pati buhay ng aking pamilya. Kayang-kaya niyang ingatan hanggang sa wakas, hanggang sa katapusan. Mga kapatid, walang iba yan kundi si Jesus. Huwag kang tumawag-tawag kung kani-kaninong pangalan. Kay Jesus mo lamang mararanasan ang isang panibagong panimula ng buhay. Blessed are the poor in the spirit. Sa inyo, sa atin, ang kaharian ng Diyos. Mapaghaharian ka ng Diyos. At yan talaga layunin ng Diyos. Na siya ang maghari sa buhay ng bawat isa. Nauna lamang tayo. Ibang-iba ang Diyos ang namumuno, namamahala, gumagabay, nagbibigay direksyon, hindi ka mapapariwara, hindi ka mapapahamak, hindi ka maliligaw. Tamang-tama ang buhay, tamang-tama ang direksyon. At walang ibang ituturo sa iyong banal espiritu, kundi kay Jesucristo. Amen? Kaya tatandaan ninyo, ang tinutukoy ng Biblia na mahihina, yung napasasaklolo ay sa Panginoon. Hali kayo, lahat kayong napapagal, bigat na sa inyong buhay. Sa 2 Timothy 4:18, ganito ang nakasulat. Ang Panginoon ang magtatanggol sa akin, ang magliligtas sa akin, laban sa lahat ng kasamaan ng sanlibutan. At siya rin ang maghahatid sa akin sa Kanyang kaharian sa langit. Pero mong katiyakan yan, mga kapatid, yan, kapag ka si Lord ang pinili mo na mag-ingat sa iyo, hindi mo aabuting mapahamak. Sa lahat ng panganib, ikay Kanyang ililigtas. Hindi natutulog ang tagapagtanggol ng Kanyang bayan. Laging gising at laging handang magsanggalang. Marami ang kahinaan ng tao at kailangan, be given yan, kailangang magapi ng kapangyarihan ni Kristo. Kahinaan, kabiguan, marami. At ang sabi ng Panginoong Hesus,
Ama, italaga mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Tumagi tayo sa salita ng Panginoon. Lakas, pag-asa, at buhay mismo. Kay Kristo, tayo'y nabubuhay, kumikilos, at ang ating buong pagkatao, masarap sa Kanya ipagkatiwala. Walang makasisira, makahadlang kapag ka si Jesus ang nagsabi. Ang tungkulin natin, bawat isa, anumang kalagayan mo sa buhay, magalak, matuwa, at magpuri. Ulitin ko, tanging tungkulin natin, magalak, matuwa, at magpuri ay sa Panginoon. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, ililigtas ng Diyos sa lahat ng pagsubok. Ayunin ng Diyos na tayong lahat ay magabayan, madireksyonan. Hindi lamang magkaroon ng matagumpay na buhay, kundi isang buhay na makabuluhan, isang buhay na hahantong sa kanyang kalalagayan sa langit. Purihin ang Panginoon, ngayon at kailanman. Aming Ama, salamat po sa bawat pagtuturo mo. Salamat po sa mga nauna mong tinawag na mga lingkod na tinulutan mo pong makapagsulat, makapangaral, na ngayon po ay napapakinabangan namin sa mga huling panahon. Ama, i-bless mo po ang bawat pangangaral ng iyong mga salita. Na ang bawat salita na marinig ay lalakipan mo ng iyong grasya, kapangyarihan, para maging buhay po ng bawat tagapakinig. Katulad ng nangyari sa amin sa Bible studying ito. Purihin ka, O Lord, sa lahat ng piniyayaan mo ng John 8, 1 hanggang 11. Tunay na ang Panginoong Jesus, ang iyong anak, bugtong na anak, ang tangi naming tagapagtanggol, tagapagsagalang, tagapag-ingat. Sa Kanya, hindi lamang po kami ligtas, safe na safe. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.